Hello sa lahat. Ang video ito tungkol sa huwag ka mag-alala. Maniwala ka kay Jesus Christ. Siya ang provider mo. So, let me share you yung nangyari sa akin or nakita ko today. Sa park, merong mga pusa. And one in particular, a brown pusa. Gutom na gutom siya. Tapos, merong lalaki nalapit sa kanya at nabigay sa kanya ng cat food. Tapos yung sabi daw niya that for 5 years na parati niyang napakain ng mga pusa dito. Lahat ng the whole park, yung every kanto merong mga cat food. And happy na happy ang pusa. And when nakita niya yung lalaki, tuwang-tuwa siya, lambing siya sa lalaki kasi alam niya merong pagkain. So, sabi daw ng Holy Spirit sa akin, tignan mo yung pusa. Ang pusa, parang yung mga believers yan. Yung naniniwala kay Jesus Christ. Yung lalaki represents si Jesus Christ. At kung magkumbaba tayo at hingi tayong tulong kay Jesus Christ, magtiwala sa Kanya. Don't worry about anything. Siya mag-provide sa atin sa lahat ng kailangan natin. You know, yung kulang sa atin, mga believers, hindi tayo malambing kay Jesus Christ. Hingi lang tayo, Lord. Kailangan ko to, gusto ko to. Meron na siyang blessing para sa atin. Pero lalapit lang tayo kasi meron tayong kailangan. Pero hindi tayo talagang mahal natin siya. Kasi kung mahal natin siya, diba sabi daw niya, yung unang preaching niya, magsisi kayo. Malapit na ang langit, andito na. Kasi yung langit ay si Jesus Christ. Diba sabi daw niya, I am the way sa langit, the truth, and the life. Ngayon, December, ang daming distractions. Lahat ng mga tao excited magbili ng regalo. Anong gusto nila, kainin, gawin, puntahan. Kailan ka gusto mong spend time with Jesus Christ? Yung sabihin mo sa Kanya, Lord, Jesus Christ, gusto ko ikaw lang ang kasama ko. Gusto ko marinig ang kalooban mo. Anong dapat kong gawin? Anong mga kasalanan kong kailangan i-repent, magsisi? Diba sabi ko parati, magsisi na yun. Kasi malapit ng si Jesus Christ babalik dito sa mundo. And kukunin niya mga believers nagsisi sa kasalanan nila at nagtiwala sa Kanya buong loob. Hindi nang, Lord, ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang tagapagligtas ko. Many believers, sabihin ko sa inyo, sasabihin nila yun kay Jesus Christ when mamatay sila. Lord, andito na kami. Pwede masok na kami sa langit. And sabihin ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Sabi the Lord, hindi. Bakit? Bakit hindi mo kami kilala? Di ba sabi mo sa
preaching you that basta accept namin ng ikaw ang Panginoon namin at tagapagligtas, pasok na kami sa langit. Sabi daw niya, hindi. Kailangan magsisi sa lahat ng kasalanan. Magbagong buhay. Produce fruit of repentance. A transformation. Pero hindi mo nagawa yun. And so, yung mga taong namatay, hindi nagsisi, punta sa impyerno. Madami. Christian, born again, Catholic, pastors, priests, popes, punta sa impyerno kung hindi sila magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Magsisi, hindi yung ibig sabihin, Lord, patawarin mo ako. Hindi ko ulitin yun. Hindi magsisi yun. Mahinang patawad lang yun. Magsisi is bagong buhay, bagong mental thinking, yung ugali. Kunwari, mahilig ka magsigarilyo or inom ng alak. Sabihin mo, ayoko na yan. Ayoko na yan. Masama yan sa akin. At mamatay ako maaga dyan. Alam mo yun. Alam yung consequence. Alam mo yung masama sa'yo. Tapos kung na-offer sa'yo temptation na, ay, ito, alak. Ito, sigarilyo. Avoid mo. Tapos papunta ka sa healthy yung katawan mo. Exercise ka, eat healthy. Pray. Then, yun ang transformation. Mamaya, when na-offer sa'yo ang alak, na-offer sa'yo yung sigarilyo, parang nadiri ka na. Ganun ang kasalanan. Nadiri ka na sa mga kasalanan mo. Hindi ka nag-i-enjoy ng parang, wow, sarap, or, ay, sayang, gusto ko yan. No. Yun ang magsisi. Yun ang transformation. Para pumasok ka sa langit. Pero kung hindi mo gawa yun, when mamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Now is the time na bigay ka ni Jesus Christ ng oras para ma-reflect mo ang buhay mo, para magsisi ka na. Kasi bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa. Alam mo ba kung kailan kang ilang pang oras mo mabuhay sa mundo? Hindi, di ba? So, magsisi na yon. Mahal ka ni Jesus Christ. Ayaw niya pupunta ka sa impyerno. Pero choice mo yun eh. Sana, gawin mo ang kalooban ng Diyos para makapasok ka sa langit. Ang saya doon. It's worth it.